Isang comment na naman na ating bigyan ng pansin. Tanong ito ni Ma'am Marilo Sumang. Good morning kuya. Bakit ayaw magtahi ng makina ko tapos lagi na lang nabubuhol sa baba yung sinulid? Bawat tanong sa akin kung kailangan gawan ko ng video para may paliwanag ko ng maayos ang sagot ay gagawan ko. Isa na ito ang tanong ni Ma'am Marilo Sumang. Kung may comment kayo sa akin, sana sasabihin nyo kung saang lugar kayo para malaman ko kung taga saan ba ang aking mga viewers. At kung ang inyong tanong ay tungkol sa makina, sana sasabihin nyo sa akin kung ano ang inyong makina. Dahil ito lang makina na ito ang mapapakita ko sa inyo. Dahil ito ang ginagamit ko sa pagtuturo sa inyo. At ito rin ang ini-introduce ko sa inyo. Kaya kung gusto nyo matuto sa pagtatahi pero wala pa kayong makina, kung sakaling gusto nyo nang bumili ng makina, itong uri ng makina ang bilhin nyo. Dahil madali ko lang kayong matulungan kung may problema ang inyong makina. Dahil magkatulad tayo ng makina. Kung pangbahay lang ang inyong pagtatahi, huwag na kayong humanap ng iba. Ito ang pinakamagandang makina pangbahay. Pwede rin ito panghanap buhay. Gagamitin nyo ito sa pagninegosyo ng pananahi. Bago ko sasagutin ang tanong ni Mama Marilo, ako po pala si Tutor Al from Mandawi City, Cebu. Basig doon ay nakatanaw na ko ang mga Bisaya. Kumusta mo? Sultihi ko kunasa mo dapit. Labi na gitong taga Cebu. Ug pinakalabi na gyud katong masilingan ako diri sa Mandawi City. Sasagutin ko na ang tanong ni Mama Marilo. Mama Marilo, maraming dahilan kung ayaw magtahi ang makina. Hindi ko talaga matukoy kung ano ba talaga ang nangyari ng inyong makina. Pero ang kadalasang mangyari ay posibleng mali ang pagkabit ng karayom, baka baliktad, baka mali ang karayom na ikinakabit, pwede rin na mali ang pagkabit ng sinulid. May video na ko na ang title ay Paano magkabit ng sinulid at karayom ng ordinary na makina? Panoorin mo yon. Baka may maitulong ito sa inyo. At may marami pa kong mga video na nagtatalakay tungkol sa pagsasaayos ng makina. Bawat video ay may matutunan kayo. Kaya payo ko sa inyo, panoorin nyo ang aking mga video. Bawat video ay may matutunan kayo. Kung nakasubscribe ka sa akin, makikita nyo ang lahat kong mga video. Isa-isahin mo yon. Nandyan lang lahat ang sagot ng inyong tanong sa mga posibleng dahilan kung ano ba talaga ang nangyari ng inyong makina. Panoorin mo ito. Sa sinabi ko kanina na baka mali ang pagkabit ng karayom, baka baliktad. Paano ba ito mabaliktad ay ipapakita ko sa inyo. Ito ang needle bar. Nandito ang karayom. Posible ayaw ito magtahi o kaya magtahi pero pangit ang kanyang tahi, maglaktaw, magkabuhol kung baliktad ang karayom. Halimbawa, ito ang karayom ng ordinary na makina. Sa kabilang kilid ay may lapad ito dito at sa kabilang gilid naman ay parang bilog, brown. Itong lapad na ito ay parap ito sa kanan. Patungo ito dito. Kung mabaliktad ito, ang kanyang lapad ay napapakaliwa. Halimbawa, dito siya parap sa kaliwa. Minsan ayaw magtahi, minsan naman magtahi pero magpuputol-putol, maglalaktaw. Ito ang needle bar ng makina. May maliit ito na tornilyo dito. Ito ang tornilyo. Tumatagos ito galing dito patungo dito at itong magiging stopper ng karayom. Sa pagkabit nyo ng karayom dito, hanggang dito lang siya dahil mayroong tornilyo ito dito na nakaharang. Pero minsan hindi na malayan ng may-ari ng makina. Minsan ito nangyayari sa akin, yung nag-aayos ako ng makina, experience ko na ito, nawawala itong tornilyo. Hindi alam ng may-ari na may tornilyo pala dito. Kaya sa pagkabit niya ng karayom, ang karayom ay sumusobra ito kung saan siya dapat. Kasi wala ng stopper para nagkaganon. Dapat sana ay dito lang siya. Yung nakita nating may butas. Yan. Dahil wala nang nakaharang, posible na mapapataas pa ito. At ang sinulid ay hindi na masusungkit ng shuttle hook. Kasi ang shuttle hook ay dito ito dumadaan. Pagbaba ng karayom, umatras ito ang shuttle hook. Pagbalik ng karayom pataas, dito siya dadaan. Itong may tapyas dito. At susungkitin niya ang sinulid. Kung napapataas ito ng todo, hindi ito masusungkit ng shuttle hook. Kaya nga ayaw magtahi. Minsan ito rin ang dahilan. Kaya ang dapat niyong gawin ay panoorin niyo ang lahat kong mga video na nagtatalakay tungkol sa pagsasaayos ng makina. Dahil hindi ko matukoy kung ano ba talaga ang nangyari sa inyong makina. Kasi hindi ko nakikita. Maliban na lang kung nandyan sa harapan ng makina, kung mahahawakan ko, ay matukoy ko agad kung ano ba ang nangyari. Iba pang dahilan,
Ito ang tamang pagkabit ng sinulid ng makina. Mula dito, 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 at patungo sa kanan sa may karayom. Minsan magkamali ang pagkabit ninyo, lalo na kung minsan lang kayo magagamit ng makina. Hindi talaga kayo isang mananahe. Minsan malimutan mo yan. Kung ang pagkabit ninyo mula dito hanggang dito, nagkamali kayo ng daanan, minsan inuuna dito, patungo dito, 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 siguradong hindi magtatahi yun. Kaya, siguraduhin nyo kung tama ba ang inyong pagkabit ng sinulid. Sa sinabi ko na kanina, may video na ako tungkol dyan. Paano magkabit ng sinulid at karayom sa ordinary na makina. Sana'y mapanood mo yon. Baka ito lang ang dahilan. Minsan ang pagpapantay din, gaano kahigpit ito sa thread tension at sa kanyang bobbin case. Ito, kailangan ito na hindi gaano kahigpit, hindi rin sobrang maluwag. Ganon din dito. At may video din ako tungkol dyan. Itong aking video. Panoorin mo yon. Minsan may mangyari din ganito. Itong kanyang needle bar ay napapaangat pataas. At ang dahilan, yun minsan magtatahi kayo ng sobrang kapal. Kung mag-slide ito ang kanyang karayom at tumatama sa matitigas na pisa ng ating makina, ay umangat ito dito. Kaya mapapataas ang karayom. Kung gano'n ang mangyari, napapaangat din ang karayom. Hindi na ito masusungkit ng shuttle hook dito. Kailangan na ito na ibahin ang kanyang timing. At may video rin ako tungkol dito. Paano mag-timing ng ordinary sewing machine. Ito ang aking video. Panoorin mo yon. Kaya nga, kung ayaw magtahi makina, maraming posibleng dahilan. Sa sinabi ko na, hindi ko matukoy kung hindi ko makita. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano ba ang posibleng dahilan. Pero dapat talaga ang gawin nyo, panoorin nyo ang aking mga video para may matutunan kayo. At huwag kayong matakot na buksan itong shuttle case. Tanungin nyo sa sarili nyo bakit ba ayaw magtahi. Tingnan nyo ang galaw ng sinulid. May video din ako na nagtatalakay tungkol dyan. Yung mga video ko na makikita ninyo na tinatanggal ko itong needle plate, shuttle case, shuttle hook, tinatanggal ko ito at binabalik. Panoorin mo yon. Malaki itong may tulong sa inyo. At ang sinabi mo kanina, na buhol-buhol lang tayo sa baba, ang posibleng dahilan ay sobrang luwag dito. O kaya, sobrang higpit sa bobbin case dito. Dahil kung sobrang higpit dito at sobrang luwag dito, ay kakainin ito ang sinulid at may ipon dito sa baba. Pagkabuhol-buhol. At meron pa. Ito. Kinakabitan natin ang sinulid. Lagyan natin ng tatahin. Susungkitin muna natin ang sinulid sa ilalim. Yun. Lagyan natin ng tatahin. Panoorin nyo. Ikutin natin sa kamay ang balance wheel. Tingnan nyo ng mabuti dito. Yun. Tingnan nyo ng buti. Kita nyo sinulid. Ito. Patuloy natin pag-ikot. Tumatawid ang sinulid. Ulitin natin. Tumatawid naman ang ising-isi. Ibig sabihin, hindi siya nasasabit. Ibig sabihin, maganda ang kanyang bobbin case at ang shuttle hook. Kung sakali ang inyong makina ay sa pag-ikot ninyo, ulitin natin. Yan, pag-ikot ninyo, minsan masasabit ito. Hindi ito makatawid patungo dito. Minsan makatawid pero parang sumasabit din. Yun ang dahilan magbulbuhol ang tahi. At ang dahilan nito ay magaspang na ang inyong bobbin case at ang shuttle hook. Kaya kung ganun ang nangyari, palitan nyo na lang. Mura man lang ito. Ito ang kadalasang mangyari sa makina kung buhol-buhol ang tahi. Pangit ang tahi. Ito ang kadalasang masisira ng makina, lalo na kung ang makina ninyo ay minsan lang magagamit. Kakalawangin ito at gumagaspang at ang kanyang shuttle hook din. Ito lang kadalasang mapalitan, ang bobbin case at ang shuttle hook. Yan lang ang isagot ko sa inyo, Mama Rilo. Sana gawin nyo ang tinuturo ko sa inyo. Panoorin nyo ang iba kong video. May matutunan ka doon. At huwag kayong magsasawa sa pag-ayos ng inyong makina. Sayang naman. Malutas nyo rin ito. Lalo na kung mapanood nyo ang aking mga video. Madali lang yun. Sana malutas nyo ang problema ng inyong makina, Mama Rilo. Ako inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health.
baliktad.